Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw na Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay ginugunita natin ang ika-39 na anibersaryo ng People Power, no? EDSA Revolution, kung saan marami sa inyo, no? Nandoon ba kayo sa EDSA? Nakibahagi? Nagpunta kayo doon, no? At naranasan ninyo mismo, no, yung mapayapang revolusyon, no? Dahil sa panalangin, sa sama-samang panalangin ay nabago ang pamamaraan ng gobyerno, ginising at namulat ang marami sa maling mga pamamalakad, no? Hindi naman talaga tayo dun sa tao, no, na nagagalit, kundi sa kanilang pamamaraan. Dahil sila mismo ay hindi nagkakasundo, sila mismo ay hindi nagiging maayos ang ugnayan. Kaya nga maganda po, no, na sa pagdiriwang na ito, isama pa rin natin at patuloy natin ipagdasal ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Lahat naman po sila, no, ay mayroong magandang hangarin. Lahat yan. Kaya lang, pag nandoon na, dahil matindi ang tukso, matindi ang laban, marami sa kanila ang bumibigay at nawawala sa pinaka magandang layunin, kundi nauuwi doon sa mga pansarili na lamang. Lalo na kapag pinag-uusapan ng posisyon, na nakaakibat sa posisyon ang pera.
nakaakibat din ang kasikatan. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, maganda rin na nawa maintindihan natin dahil marami sa atin ay tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa ibang paraan. Pero lahat naman tayo, makaramihan sa mga nasa gobyerno, Katoliko, pero dahil nakakalimutan nating intindihin na ang lahat ng ito ay tawag ng Diyos para sa kanila, mga dating mga nagsisimba, ngayon ay hindi na nagsisimba. Dating mga kumikilala sa Diyos, pero napalitan na ito at ang mas kinikilala ay ang tao. Kung hindi man ibang tao, walang ibang kinikilala kundi ang kanilang sarili. Kaya nga sabi dito, ang mga alagad na pagdating ng araw, sila ang manunungkulan. Pagdating ng araw, sila ang maglilingkod sa mga tao. Yung mga pinaglilingkuran ni Jesus, ginagawa ni Jesus, sila ang gagawa nito. Kaya mahalaga na matuto ang mga alagad na ito kay Jesus. Sa umpisa, medyo malabo pa para sa kanila ang lahat ng itinuturo ni Jesus. Kaya nga sabi niya, nung ipaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad, na ang anak ng tao ay dapat magbata ng hirap, ipagkakanulo, papatayin, muling mabubuhay. Ipinapaliwanag niya kung ano ang dapat niyang harapin, dapat niyang tanggapin. Pero dito sa ikalawang bahagi, napansin ni Jesus na mayroong pinagtatalunan ang mga alagad. At anong pinagtatalunan? Sino sa kanila ang pinakamagaling? Sino ang pinakadakila? Yun ang pinagtatalunan. Tinanong niya ni Jesus. Kaya ipinapaunawa niya kung sino ang gustong maging pinakadakila, dapat siyang maging huli sa lahat. Ito yung pinaka-spirituality ng paglilingkod. Kahit sa simbahan po, nakakalimutan natin ito. Maglilingkod. Kaya tayo nandito. Kaya tayo pumasok sa simbahan, sa mga nagmiyembro po ng mga ministries and organizations. Kasi sa umpisa, manunumpa pa yan, manunumpa pa, na maglilingkod ng tapat, susunod sa simbahan, susunod sa parish priest, susunod. Pagkatapos niyan, doon na magsisimula din na magkagalit-galit, mag-away-away. Sino ba yan? Sino ba yan? Bakit? Hindi naman magaling yan. Hindi naman... Pinagtatalunan, pinag-aawayan, maging sa mga posisyon po, Sino ang tatayo dito? Sino ang tatayo doon? Sino ang pupunta dito? Kahit nga pagbibigay ng komunyon, sino ang tatayo dito? Sino ang nasa likod? Pinagtatalunan. Pinag-aawayan. Sino ang magko-choir sa pag dumating ang kardinal? Sino ang kakanta? Sino ang tutugtog? Pinagtatalunan. Kasi nga, nakakalimutan natin, Balik tayo. Bakit tayo nandito? Maglingkod. Hindi para magpakilala ng sarili. Hanggat hindi natin ito natututunan, hindi tayo matatapos sa away-away na ito. Kaya ang hirap, di ba? Mahirap na naglilingkod ka, pero may mga kaaway ka mismo sa loob ng simbahan. Meron kang hindi kabati. Meron kang, kung hindi man, hindi na nga napapansinan, pero meron kang sa kalooban mo, ngit-ngit na ngit-ngit ka sa taong kasama mo lang naman na gustong maglingkod. Yung minsan, sabi nga, pinag-iingat natin, okay ka naman, mapayapa ka naman, nagsisimba ka lang, di ba? Nagsisimba ka lang, okay ka, nagdarasal ka, tahimik ang buhay mo. Pero nang mapasok ka sa isang organisasyon,
parang nagulo ang buhay mo. No? Kasi hindi natin binantayan. No? At hindi tayo nagiging aware sa kung ano ang nangyayari. Na para bang umaabot nga minsan sa punto no, na matagal na ako dito. This is my kingdom. Nagiging kingdom natin ito. Pati ministries, organization, ako lang dapat. Kaya pag nagkakaroon ng pagpapalit ng officer, pag sinabi na ng pari na magkakaroon tayo ng election, nagugulo ang lahat. Kasi, matatanggal ako, mawawala. Na maling pananaw natin. Maglingkod, yun ang tawag sa atin. Maglingkod. Kahit nga sa aming mga pare, di ba? Dapat alam namin ito, hindi ito ang aming kaharian. This is not my kingdom. Eventually, lilipat kami at lilipat. Magpapalit at magpapalit. Kung pairalin namin, hindi, okay na ako dito, mababait tao dito, mahal ako ng mga tao dito. Huwag na ako ilipat, okay na ako dito. Kaya pag nilipat, magagalit. Minsan, pag mayroong mga pare, ayoko dyan. Maliit na parokya yan eh. Ayoko dyan. Walang pondo dyan. So, bakit nga ba kami naging pari? Ba't kami nagpari? So, bakit tayo tinawag ni Jesus na maglingkod? Hindi para makilala ang ating sarili, kundi para makilala si Jesus. At kapag nakilala natin si Jesus, maipakilala din natin siya sa iba pang wala dito sa piling natin. Kaya nawa, no? O ano man yan, sagutin natin ang tanong, ano bang pinagtatalunan ninyo? Anong pinagtatalunan ninyo? Pag lumabas ka ng simbahan, anong pinagtatalunan? Sino ang susunod na magiging mayor? Sino ang susunod na magiging congressman? Sino ang susunod na magiging konsihal? Lahat sila magagaling. Lahat sila nagsasabing, ako ang karapat-dapat. Lahat yan. Pero alam ba talaga natin ang kahulugan ng paglilingkod? So, pag nilayan natin ng mabuti ito, at nawa ang lahat ng mga tinawag ng Diyos para maglingkod sa ating bayan ay talagang maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan at hindi lang para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na hindi para sa sarili nila. Amen?